Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon pag-usapan natin itong isang mambabatas na kinasuhan daw si Pangulong Duterte dahil sa mga sinabi niya doon sa kanyang programang Gikan sa Baksa. So dito, sino tong kongresistang tong gustong kasuhan na si Pangulong Duterte? So panoorin po natin to. May halong pagbabantaraw ang mga pahayag ni dating Pangulong Duterte sa isang programa nang banggitin ang pangalan ni House Deputy Minority Leader Franz Castro habang dinedepensahan ang confidential fund ng anak niyang si Vice President Sara Duterte. Dahil napanood yan online, nagsampa si Castro ng reklamong grave threats. Kala ko rape threat eh. Grave threat pala. Sabagay. Hindi naman gagawin ni Pangulong Duterte. Grave threat. Okay, linawin natin ha. Baka mamaya may madumi mga pandinig ninyo eh. Grave threat to yung kaso. Kasi daw, di ba sinabi ni Pangulong Duterte na kesyo, yung confidential funds para gamitin para patayin daw etong si Franz. Nako. Mahirap yan. Mahirap yung pinagsasabi nito ni Franz. Mamaya pag-usapan natin ha. In relation to anti-cybercrime law laban sa dating Pangulo. Partikular na binanggit ni Castro sa salaysay ang paggamit ni Duterte ng salitang patayin. Nako! Sinabi niyang atong si Franz ay gusto kong patayin. Hindi mo pwedeng sabihin na expression, the figure of speech lang ito, gusto niya raw akong patayin. Nako! So, yun yung doon ako natakot. Ayon sa presidente ng Movement Against Disinformation na tumatayong abogado ni Castro, pwede nang kasuhan ng yung mga politiko na mga pasikat na mga abogado. Meron akong kilala dyan eh. Ayoko na lang magsalita. Meron akong kilala sa mga yan eh. Basta ito lang, meron akong kilang dahu. Naku po, may dahu. Dahu. Kasi minsan nag-perform mo ka-girl sa isang KTV. Itong KTV na to, kilala ito. Kilala itong KTV na to. Diyan sa may Quezon City. At nakita ko, may nagtatago. Nagkukubli. Hindi ko na lang sasabihin basta isang abogado na mahilig pumapel sa politika. Sabi ko nga, linis-linisang ka brad Kumakapon na ka kay Duterte nun Kala mo kalinis mo. Ay, nako. Ayoko na lang talaga magsalita. dating Pangulo, hindi tulad noong nasa poder pa siya sa Malacanang. Yung immunity ni President Duterte ended, di ba? After 12, literally 12:0001 o'clock in the afternoon of June 30, 2022. From that day on, pwede na mag-file ng criminal charges or civil charges against him. Ayon sa dating Executive Secretary ni Duterte na si Salvador Mijaldea, wala pang natatanggap na kopya ng reklamo si Duterte para makapagbigay ng reaksyon dito. Nako. Sabi naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, walang legal na basihan ang reklamo. Karaniwang pangalan daw ang France at wala namang binanggit na Castro. Yun eh. Alam mo, minsan talaga walang kokote ang ilan nating mga kababayan, di ba? Alam mo si Pangulong Duterte, simple lang yan pero rock yan. Simple lang, bakit? Alam nyo ho ba sa libel, napaka-importante na dapat ay talagang identified kung sino yung sinasabihan mo. Maging sa ibang kaso, kailangan identified. Hindi pwedeng Dito makikita mo sino yung mga abogado talagang may laman yung utak. 'Di ba? Makikita mo naman kung may kung uusad ba yung kaso na to o hindi. Unang-una, tama yung sinasabi ni Banat Bay, kailangan specific. So,
Sinabi yung pangalan, pero walang apelyido. Dito mo makikita yung mga abogadong mga walang alam na may alam tsaka walang alam na kung paano i-twist yung mga yung mga senaryo. Tulad yan, yung sa kampo ni Franz Castro, sinasabi nila. So ina-assume nila sila yun, yung kliyente niya. O si Franz Castro mismo, ina-assume niya siya yun. Kasi binanggit yung pangalan Franz. Pero dito, sa side naman ni Pangulong Duterte, sinasabi naman na, teka lang, walang basihan yan kasi wala naman sinabing apelyido eh, which is totoo naman. Pwede naman sabihin si Franz yun ng NPA, yung gusto patayin ni Pangulong Duterte. Ngayon, kung i-admit niyang siya si Franz, so kasama siya dun sa NPA na dineclare ng terorista. So doon, bilang presidente or bilang isang ordinaryong Pilipino lang dahil tapos na siya sa pagiging presidente, is parang lumalabas na parang wanted na to itong mga NPA So, kung ina-assume niyang siya yun, so NPA siya. Ina-admit niya NPA siya. Kaya medyo, dito, medyo makikita mo yung talagang, yung, kung ano yung motibo lang nung pagsampa ng kaso. First name lang, palayaw lang, kailangan talagang sure. Pambihira. Malay mo si Franz na yun. Franzen, ano yun yung artista? Malay nyo naman yun ang tinutukoy ni Pangulong Duterte. Nautakan sila dyan sa totoo lang Wala kasing Ayun, si Franz Prieto. O kaya, di ba? Hindi nila alam kung si Franz Dakuy-Kuy o Franz Sinatra. Sabi ko nga, minsan talaga itong mga abubobo Alam mo yung mga abubobo na anyway, ginagamit lang nila yung pagkakataon, publicity, ika nga. Alam mo naman yung mga ibang abubobo. Hindi ko nila sasabihin kung sino yung mga abubobo Mahilig sa publicity yan. Kasi pag bobo, kailangan ng publicity para sumikat, para merong kumuhang kliyente. May kilala kong ganyan yung isang abubobo, laging talo sa kaso, tapos laging talo, wala pang kliyente, ay mahilig mag-vlog, mag-social media, nagpapasikat ang animal. Kaya minsan may mga pumapatol sa mga ganyang kaso kahit alam naman nila na medyo alanganin na manalo. Bakit kanyo? Hindi nga identified kung sino yung Franz. Di ba? Pambira. Wala Pag mahina talaga mahina ang utak, mahina talaga. At saka alam nyo, napaka-importante nito Alam mo, pinagtanong-tanong natin sa mga abogado yan kung merong bang basihan yung tinatawag na grave threat na ginawa ni Pangulong Duterte. Una, hindi ho identified. Pangalawa, kung ito man ay matuloy, sabihin talagang alam niyo maayos, di ba? Una-una, bailable din yan Daw tayo ng kwento sa akin. Bailable yan. Ibig sabihin, hindi naman naharap si Pangulong Duterte. At tandaan ninyo, si Pangulong Duterte ay dating presidente. Anong ibig sabihin yan? Marami hong koneksyon yan. Alam naman po natin na ang presidente ang naglalagay na mga judge sa mga nagre-retire na, yung mga napapalitan na. I mean, hindi ko naman sinasabing bibigyan nila ng pabor si Pangulong Duterte, pero nasa Pilipinas ho tayo Correct. Siyempre, kahit paano naman bibigyan ng, sabihin natin, normal, bibigyan ng pabor si Pangulong Duterte dahil siya yung nag-appoint. At the same time, marami naman ang sumusuporta kay Pangulong Duterte. Gusto yung pamumuno niya. So, sabi nga ni Banet Bay, kahit naman matuloy yung kaso na yan, bailable naman yan. Diyan lalabas ngayon yung pagalingan ng mga abogado. Diyan may makikita kung sino yung talagang mga high caliber talaga na abogado diyan. Tama naman kasi dito, mga abogado, kanya-kanya naman talagang pananaw yan sa batas Kanya-kanya interpretasyon yan. Pagalingan na lang yan kung paano mo i-deliver sa husgado. Ngayon, siyempre, kaya nga sinasabi ni Banet Bay, yung ibang abogado,
kailangan lang talaga ng publicity. Kaya yung sinasabi nga ng isang abogado, sinasabi ni Banat Bay na, hindi naman niya kailangan manalo sa kaso. Ang importante sa kanya, makarating siya sa korte. Diba? Para makakuha siya ng mga kliyente niya. So, dahil nga hindi nanalo, nagbablog na lang. Para syempre, mas malaki nga naman ang kita niya ron. Banatan niya lang ng banatan si Rapi Tulfo. Kumikita na siya. Hindi niya na kailangan maghanap ng kliyente dahil alam niya siguro sa sarili niya na mahirap na siya makakuha ng kliyente. Alam mo natin yung mga ganyang di ba? So, it's just a waste of time, ika nga. Okay? Hindi ko sinasabing justified, Ang akin lang, this is an obvious waste of time. Itong klaseng pagsampa na ganito. Pero bakit kanyo ginagawa? Dahil nga po sa dahilan na gusto nilang magkaroon ng ibang balita na maibabalita ang social media. Kasi nga naman, kung walang ganyan, ano ibabalita nila patungkol kay Pangulong Duterte? Pag-iiwanan ho sila ng social media. Alam nyo, this is a lesson mula nung 2016 pa. Actually, even before 2016, 2015. Although, na-realize na lang ng mainstream media ito after the election. Akala ng mainstream media, sila pa rin ang nasa pangunahing pinapanood ng tao para magkaroon ng balita. Diba? Yun ang akala nila Pero dahil dun sa 2016, na nanalo ang isang presidente because of social media, and social media talaga ang nagtulak kay Pangulong Duterte para manalo. Doon nila na-realize na hindi na nila pwedeng itanggi na malakas si Pangulong Duterte sa social media. Therefore, kahit hanggang ngayon, napakalakas pa ho. Kaya nga kaliwat kanan ang topic pa rin sa Pangulong Duterte sa social media dahil napakalakas ni Pangulong Duterte dyan. Hindi nila pwedeng i-deny yan. Remember, media, mainstream media, is still a business. Negosyo ho yan. Huwag ho kayo maniniwala sa mainstream media na para sa bayan. Tinatarantado ho kayo niyan. Hindi ho totoo yan. Ang hamon nga ng isa kong kaibigan sabi nung aking kaibigan, gusto mo mawala ang bad news? O gusto mo mawala yung exaggerated news sa mainstream media? Gusto mo matanggal yan? Ipagbawal ang commercial sa mga news. Pansinin nyo, di ba kapag prime time na yung balita, mga bandang 6 p.m. na, napakaraming commercial. Isang episode lang ipapakita ng balita, after nun, puro commercial na naman. Tapos panibagong segment na naman, tapos commercial na naman. So, doon kasi kumikita yung network sa mga commercial. Magkano ang bayad ng commercial? Diba? Sabi nga dyan, umaabot ng, sabihin natin, estimate lang natin, 100 million. O sa isang commercial, sa 5 commercial lang sa oras na yon, magkano na kagad? 500 million na kagad ang kita nila. So, yan talaga mapasok yung sinasabi nga, walang network na magtatanggal ng commercial sa kanilang mga prime time na balita. Alam nyo kung bakit? Alam nyo ho ba, sa Pilipinas, pinakamaraming news, pinakamaraming advertisement ay during the prime time news. Nandoon talaga. Aside from, nagkukumpit yan, syempre sa noontime show. Pero ang isa sa mga income generating na pagdating mo sa mga network, sabihin mga TV network, walang iba kung hindi ang prime time news. At alam naman po natin, pagdating sa prime time news, ang pinakamabenta sa lahat ay politika at mga exaggerated na news. O yung mga, pasensya na uli sa term, ito po ang ginagamit talaga, ay yung mga sinasalsal na news. Tulad ng ganito.
So, hindi nila pwedeng i-deny ang kasikatan ni Pangulong Duterte. May binitawan si Pangulong Duterte na salita. Ano yon? Paghahamon niya sa kamera. Isipin nyo to ha. Ito ho ang laman ng buong social media. Paghahamon ni Pangulong Duterte na patungkol po sa huwag magbayad ng tax. Ito ho'y seryoso. Seryosong pang-iengganyo ni Pangulong Duterte. Seryosong pag-utos niya sa kanyang mga tagasunod na huwag magbayad ng tax until buksan ang audit ng Kamara. Ipakita kung saan napupunta yung ating tax. Yan o ay isang Yan ba, napanood nyo ba sa mga mainstream media? Lumabas ba yan? Hindi, di ba? Kasi pinipili lang naman ng mainstream media kung ano ibabalita nila. Siyempre, alam naman natin yung mga mainstream media, ayaw kay Pangulong Duterte. Pansinin nyo nung panahon niya, administrasyon niya nakarang taon. Di ba panay yung balita sa kanya, panay yung banat sa kanya? Kaya ngayon, dahil nagsasalita si Pangulong Duterte dun sa paghahamon niya sa Kongreso, hindi pinipick up ng mga mainstream media. Siyempre ayaw nilang bigyan ng importansya yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Pero tingnan mo sa social media, putok na putok yung paghahamon ni Pangulong Duterte. Laking news sa social media. Pero bakit kanyo hindi binabalita sa mainstream media? Kasi nga ho, sinapawan Sinapawan kuno ng isang walang kwentang issue. Ano yun? Dinimanda si Pangulong Duterte. Walang kwentang news yan. Sigurado ko, it will fail. That kind of news will fail. Ano yung ibig sabihin? Yung ganyang pagdemanda, maniwala kayo sa akin, mag-fail. Unless may gumanon. Anong may gumanon? Hindi finger ha? Hindi, pininger. Sabi, may gumanon. May sumungkit. Ano ibig sabihin na may sumungkit? Merong sumungkit mula sa gobyerno at gamitin pang politika at idiin si Pangulong Duterte. Pero kung walang political na gagalaw, ika nga, wala. Talo. Unang-una, France lang ang sinabi. Walang Castro. Diba? Yun, kumalabit. Yun, yung finger tuloy. English kasi ko. Alam mo naman, English spoken tayo, Garski. May kumalabit. Ibig sabihin na may kumalabit, may isang mataas na, alam mo na, yung may dalang luggage. O, di ba? Pag binigyan na ng heavy luggage. Kumbaga dito, may kumukumpas, may nagbubuyo na eto lang ilabas yung balita. Huwag nyo ilabas yung balita na ganito. Di ba? Yung banat sa amin, nahamon sa amin, huwag nyo na ilabas yan. Ang ilabas nyo ay yung hype, yung i-hype nyo lang. Yung paputokin nyo lang naka-issue is itong kinasuhan si Duterte. Pansinin nyo, hindi na masyadong binabalita yung paghahamon ni Pangulong Duterte. Ang lumalabas nyo sa mainstream media, itong kinasuhan lang si Pangulong Duterte. Pag hindi kumalabit nung heavy luggage na yon, yung ating ayoko naman kasing pero yung talaga yun eh. Pag merong kumalabit mula sa taas sa korte at sabihin tuluyan nyo yan ha, tandaan nyo, the president is Marcos. not Duterte. Oh, alam na natin. Yeah? Pag merong gumanon. Oh, pero kung walang kikilos na ganon, hindi ho magpa-prosper yung case na yan. Ay katatawanan ho yan. Yung case na yan ay isang katatawanan. Lalo na didemanda mo isang presidente sa isang mahinang kaso lang na grave threat. Tapos yung ebidensya mo mahina pa. Hindi ko nga maintindihan bakit pinatulan ng abogado yan, di ba? Alam nilang mahina yung kanilang ebidensya pero pinatulan pa rin nila. Baka mahina rin yung abogado kaya mahina lang kinukuha niyang mga kaso para hindi nga naman siya mahirapan. Kaya madadaling kasong kukunin lang. Alam na natin yan mga brad. Yung mga ganyang galawan.
ng mga abogado, siyempre kailangan sumikat sa mainstream. Di ba? Ayun, sabi nito ni Observant, mag-interfere. Iningis mo lang yung finger eh. Interfere kasi yung finger eh. Totoo yun, pag may nag-finger niya, pero alam mo yung kumalabit, sabihin, tuluyan yan ha, para mawala yung issue ng pinupush niya. Ano ho yung pinupush ni Pangulong Duterte? Walang iba kung hindi, nako, wag magbayad ng tax.